Hello guys, nanonood kayo ng The News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. At pag-usapan naman natin tong response ni Sara Duterte sa pagkahaba-habang panahon na hindi siya nag-respond. Kung natatandaan nyo, si Madriaga ay inakusahan itong si Sara Duterte na korupsyon doon sa kanyang confidential funds. Okay? At isa pa noon yung mga drug money at pogo money. Okay? Ang natatandaan ko, by the way, itong si Madriaga palabas ng kanyang statement noong December 11, 2025. At itong si Sara Duterte ay naglabas ng kanyang official statement laban sa statement ni Ramil Madriaga December 22, 2025. Imagine niyo ang haba nun siguro nahirapan yung kanyang team o si Sara Duterte mismo magpalabas ng ganitong statement. So basahin natin. Ang sinasabi niya dito, to simply say is, hindi niya daw kilala. Okay? So, pero basahin natin yung kumpletong statement galing mismo kay Sara Duterte. Sabi dito, official statement of the false accusations of a certain Ramil Madriaga. Sabi niya, I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor have I ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison, nor I have spoken to him about anything at any time. The photographs submitted are unrelated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present at the part of election campaign group. Mr. Madriaga has offered no proof, no documentation, no corroboration rather. Only accusations, bare allegations, no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. Mr. Madriaga, who is currently facing serious criminal charges and has a prior criminal record, appeared to be acting out of desperation to secure his release from detention. Is now disseminating false statement to government authorities as part of concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. So imagine nyo, sinabi niya pa dito yung pagiging presidente. Hindi pa, malayo pa naman yung, yung election, di ba? Okay. So, ang sabi niya, to simply say, hindi daw siya nagkausap, hindi niya kilala, wala siyang binigay na instruction. Yung mga pictures daw is because it's in a public event. Okay? Pero sa kanyang statement dito, guys, dito man talaga alam na uh, yung kanyang statement na nilabas, nagpapatunay na tinatanggi niya, pero okay, ang daming mga pictures and videos lumalabas sa online. Okay, ito to be honest, ito ay general response ng mga inaakusahang tao kung merong mga crimes na involved sa kanila. Okay? So, para sa akin, syempre, isipin mo na si Sara Duterte, ang tagal niya nag-respond. Halos 2 linggo. 'Di ba, bago nung nilabas ni Ramil Madriaga. So nakakapagtaka, bakit ngayon lang siya, recently lang siya naglabas ng statement, 'di ba? Sana noong panahon nung nilabas ni Ramil, at least a day or two dapat naglabas na si Sara Duterte, 'di ba? O kaso dito parang pinapakita niya na meron siya talagang connection. Imagine niyo nung inilabas ni Ramil Madriaga, yung kanyang Facebook account mismo, guys, nawala bigla. Siguro ang nangyari, nag-report itong mga DDS vloggers o yung mga troll army na i-shutdown yung Facebook page ni Ramil Madriaga para hindi na makita yung mga pictures saka yung mga post. Okay? Now, ang problema nila hindi nila naiwasan na ang dami ng screenshots, okay? Dami ng nag
nagpakita ng pictures na wala na, nasa publiko na kumbaga, okay? So ito papakita ko, punta tayo sa Nutriban Republic. Around 630,000 followers yung kanilang, nasa, yung followers nila, okay? At punta tayo sa kanilang photos. Dito ko ipapakita sa inyo guys, ang daming pictures na nagpapatunay na magkakilala sila, okay? And, later on papakita ko sa inyo yung, isang video na lumantad din na sabi sabi niya pa nga, Kuya Ramil, Kuya Ram, okay? Ito. Ayan, ayan. Okay, wait lang ha. Ito. Isang picture, okay? Just telling her that I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Okay, so Easy Pilipinas, yan si Ramil, diba? Si Sara Duterte. Zoom meeting to, Okay, anong isa? Ito, nung nanalo siyang Vice President, kasama siya. Oh, di ba? Oh, may picture pa si Ramil, ang dami pa, 11 pictures. Okay, nakabarong. Oh, di ba? Oh, punta tayo sa kabila. Oh, siya din to. Okay, 2021. Easy Pilipinas. Okay? Tapos ano pa? Oh, ito, ano to, Fun Run? Oh, ito si Ramil. Oh, di ba? Oh, kasama yung mga grupo. Oh, okay. Ano pa ba? Oh, siya na mismo dito nakalagay. The certificate is awarded to Attorney, hindi makita, Monsayak. Tapos yung founder nila, Dr. Ramil Madriaga. Okay, Isip Pilipinas. Okay, meaning siya yung founder na naglulunsad para maging presidente itong si Sara Duterte. Okay, so dito sa mga post na to, kitang-kita mo na ano sila, magka-Berks. Kumbaga, magkakilala talaga. Okay? Hanapin natin yung ano, video na merong nagsabi daw na ano na sinabi ni Sara Duterte na Kuya Ram. Okay. So, baka makita natin. Okay, wait lang. Okay, 'pag hindi natin nakita, ito. Galing mismo sa DZMM. Okay. Pinagkakaguluhan po. Okay, Ram. Ibibigay niya. Yeah. Yan. So, yan, binigay. Binigay ni Sara kay Kuya Ram. Di ba? Ano pa? Meron pa dito? Anyway. Ito. Pareho din. So, klarong-klaro na magkakilala sila. Tapos, tinatanggi pa ni Sara Duterte na hindi sila magkakilala. So, ano to? Ano lang? Amnesia? Okay, guys. So, ipapakita ko naman sa inyo itong video galing sa Political Live sa YouTube. Okay? Para naman kung anong respond ng abogado ni Madriaga. Okay? So, let's watch this. At kailan nyo po ilalabas yung mga ito sa tamang forum or saang magagamit ba to bilang ebidensya na patunay na sila ay magkilala? Sapat na po ba itong ebidensya? Actually, yung video footage na yan malakas na pruweba na yan na magkakilala sila. Wala namang kriminal diyan. Wala namang krimen sa sinasabi na yan. Diyan nagpapatunay lang na talagang magkakilala sila. Number two, meron pa kaming isang video footage sa isa sa leader ng farmers na sinamahan ni Madriaga doon sa tinutuluyang bahay para ipakausap sana kay VP Sara. At positive yung kwento ng leader ng farmer na kitang-kita niya nag-uusap.
Kaso hindi sila hinarap nung mga oras na yon. So meron na kaming dalawang yung video footage na yan na galing mismo sa page ng ISIP Pilipinas Bicol Movement. Mhm. Wala na ho yan sa page nila na-delete na nila yan. Pero na-search nung kasamahan ko sa YouTube. Pero sa page nila, wala na ho yan, dinilit na nila yan. Buti na lang ho, nakapagtabi kami sa YouTube. Ayan naman po yung video ng isang farmer na nagsasabi na sinamahan siya ni Madriaga mismo doon saan tumutuloy si BP Sara. Okay. Alam ni Ramil yung bahay kung saan tumutuloy, Yeah. nag-uusap sila, pero hindi ito yung video. Okay. nga hinarap ni BP Sara yung mga farmers. Mhm. So dalawang pruweba na yan na magkakilala. So parang nakakalungkot na sasabihin, hindi ko kakilala yan ng gano'n, di ba? Mhm. Mas maganda kung sasabihin niya talaga sa actual na interview na hindi ko kakilala yan. Para na marinig ng mga miyembro ng ISIP kung paano itanggi ni BP Sara si Caramil. Okay. Siyempre, founder siya ng ISIP movement. Tapos itatanggi ni Sara Duterte. Kumbaga, nakakahiya naman talaga. At pinaglaban siya ng mga grupo. Sinasabi po ni VP, sinisiraan. Okay, pinaglaban siya ng mga grupo. Tapos itatanggi na hindi niya kilala, 'di ba? So 'yun, 'di ba? So dapat alam ng mga ka-DDS na nagsisinungaling si Sara Duterte. Syempre, yung mga diehard talaga babaliwalain na lang nila 'yan. Alright guys? Kung ano sa tingin nyo? Kung meron po kayong suggestion, paki-comment po sa ating comment section sa baba at please hit the like, subscribe button. And I'll see you po sa susunod na video. Thank you.